Actually, yan po yung gagawin namin na hihingi kami ng official copy kung ano ba talaga yung sinasabi ng AMLAC at kung ano yung mga sinabit nila sa hearing ng House Committee on Justice nung nakaraang linggo. Okay. So, dahil po hihingin po ninyo, malalaman nyo na po ang mga detalye, so may plano po kayo na mag-explain na lang po. Kasi makakatulong ito sa paglinis ng pangalan ni Attorney Mans Carpio, hindi po ba? Well, ngayon, ang problema kasi dyan, unang-una, paano mo ba nakuha yung informasyon? Bago mo sagutin ng isang bagay, hindi ba dapat tanungin muna natin, paano ba nila at saan ba nila nakuha ang informasyon daw ng mga ito? Kasi nga, kung illegal ang pagkuha mo ng informasyon, wala ka na kailangan sagutin kasi illegal ang pagkuha ng informasyon na yon. Diba? Kaya sinasabi namin, tama ba ang pagkuha ng informasyon ng House Committee on Justice? Tama ba ang pagsiwalat ng AMLAC ng mga informasyon na to na galing sa mga bangko? Diba? Kasi kung doon pa lang, hindi na legal ang pagkuha ng mga informasyon, wala ka na kailangan sagutin kung legal o illegal. Diba? Kasi nga, unang-una, kung may akusasyon ka, dapat yung mga pruweba sa akusasyon mo, dapat nakuha mo ng legal na paraan. Diba? Hindi na po pwedeng dahil may akusasyon ka, pwede ka nang gumawa ng illegal. Pwede ka nang isang tabi mo yung mga batas. Diba? Sila mismo, ang Kongreso mismo, ang nagpasa ng batas na to na the AMLC shall not reveal in any manner any information. Diba? So bakit may batas na yon? Dahil nga, ang AMLAC, dahil merong mga sensitibong informasyon na nakukuha sa mga bangko, dapat confidential yan. Kasi nga, ang obligasyon na is pag-imbestiga ng violation ng Money Laundering Act. Yung money laundering ba dyan sa mga transaksyon na yan? Yun ang obligasyon nila. Hindi naman nila obligasyon na magbigay ng informasyon sa ibang tao